And it's been a while na hindi na ulit ako nakapag-take ng video para i-document yung nangyayari na sa review namin. Kasi after ng Christmas break, nung pagbalik namin here sa Manila, medyo masama yung pakiramdam ko and wala akong boses. Kaya yun, hindi na ako nakapag-take ng video and then busy na kami kasi malapit na yung pre-board namin and marami nangyayari sa akin this past few weeks. Kaya yun. And today, it's January 26, patapos na yung month. It's my birthday. Well, wala namang celebration or anything. Yun. Wala lang. Naisipan ko lang uling mag-video. And I woke up early to have a morning cup. And yun, normal day. Nanood din ako ng mga video lecture. Nagising talaga ako ng maaga kasi nga, balak kong madaming magawa ngayon. After ko mag-morning cup, so magliligo na ako, and then all. Tapos after maglalaba, para sunod-sunod na panonood ko ulit ng mga video lectures kasi madami akong hinahabol ngayon. Hindi nga, kailangan na talaga at gawa ng malamit ang pre-board namin. Kaya, kailangan kong maraming magawa. Kasi tomorrow, I'm going to meet my friend. Hindi naman siya celebration for anything. Kasi sabi ko, birthday ko ngayon. Nag-usap lang kami kasi I really need the break. Medyo hindi na rin medyo okay yung mga nangyayari. So, bilang as a normal, naman, kumbaga nag-hire ka ng pressure, stress, pag nag-review, and I really need the break. Kaya, sabi ko, even though it's my birthday, maglalaba ako. Talagang kailangan marami akong magawa ngayon para bukas hindi nakaka-guilty na mag-enjoy or mag-take ng break. Kasi syempre, ang dami ko nang hinahabol, mag-take pa ako ng break. Kaya yun. Pero yun nga, once in a while, kailangan pa rin talaga ng break kasi wala, nakakapagod, nakaka-drain. Pero yun, dahil may goal ka, you have to aim it. So yun, tapusin ko lang yung aking morning cup. So it's not kape kasi hindi ako makape. Mahina kasi mura. And then after nun, mag-prepare na ako, maliligo, and maglalaba. As normal day. Manonood ng mga video lecture, tatapusin yung mga handouts, magsasagot. Tapos yun. Kasi even though na nag-video din naman ako this past few weeks, yun lang din yung makikita nyo. Ang nagiging break lang namin siguro pag sisimba. Yun lang yung nakakalabas talaga kami ng dorm. Tapos yun, after nun, lahat na nakasubsub sa pag-aaral. Pero yun, about my progress, I'm not confident pa. Pero, I'm, naman, a little proud kasi naging productive ako and nadidisiplin ako yung sarili ko na, no, you have to, na mag-aaral. Even though talagang nawawala ko sa wisyo, no, edi break, tapos pasa ulit, mute ulit, ganun. Ganun lang. Yung nangyayari sa akin ngayon. So that's it. Pero, yun. Enjoy watching my vlog. Baka candid yarn. Papato ka sa akin. Pwede ba? Ano lang yan?
bayad. Mantutuloy Wala. takbo tayo, tangin. Pero hindi, baka akala nila tinakasan natin. Gago kapag tayo may picture dun, tapos Oo nagpakulong tayo. nga. Tapos nakaban na yun. Hindi po nagbabayad. Uy, nakakahiya! Akala ko nagbayad ka kasi nasa yung pera. Gaga ka lang, may pera ka din. Ay, hindi ko kinuha sa yung pera. Hindi, ikaw kasi nagyaya na umalis na tayo. So, ang tendency ko, alis na lang. Ako naman, akala ko nung pagka-order natin, kinuha na yung bayad. Nakakahiya. Lord, please. Hindi nagbabayad. Pagod na ako. Grabe, ilang oras na yung inana natin. Haba na nung pagkwentuhan natin. In the playground where after began, you and I side by side building castles in the sand. From the first day Ay, dito tayo. Akin na tayo. friendship. Ay, Medyo ka. Hi! Nandito pa ako ngayon sa UST. Kakatapos ko lang magsimba. So, wala ko nagsimba ngayon kasi mga kasama ko sila Jam, sila Ram. Nag-uwi sila ngayong weekends kasi may mga events sila. Ang natira lang sa dorm is ako, si Melwin, and si Luis. Kasi hindi ko sila kasama kasi si Melwin meron siyang ibang kausap na kasamang magsimba. And then si Luis naman mas may pakiramdam kaya hindi na siya nakapagsimba. So, ayun. Kaya ako solo nagsimba. And nandito ako ngayon sa may bench. I don't know kung anong tawag dito. Tapos nagupo lang muna ako. Magmuni-muni, magpapakalma. Kasi di ba na-mention ko before na ewan ko na every time talaga nagsisimba ako ngayon na medyo emotional ako. So yun, gusto ko lang muna magpakalma. And it's really nice here kasi you can see many trees, ganun, nakakakalma. Yun. Kahit madilim na kasi gabi na, ang ganda niya na paningtingnan. Kasi gusto ko rin naman yung mga city lights eh. Isa siya sa gusto kong scenery. Kaya ayun, nakakakalma siya. And yun. So, yun sabi dun sa sa homily kanina, sabi dun ni Father na very Kaya ako naiyak kanina talaga na hindi, nalabas ko na naman yung vulnerability ko. Kasi sabi dun ni Father na napapagod ka na, nahihirapan ka na stress ka na. Sabi niya, parang tawagin mo si God. Just call His name. You don't need to shout. Kahit whisper lang, tawagin mo. You don't need to carry all the burden, the heaviness. Yung hindi mo kailangang sarilihin lahat. Like, nandyan si God. You can call Him. You can ask for help. So yun, parang naiyak lang ako kasi na-mention ka nga nung nag-video ko nung birthday ko nung 26 na ang dami nangyari sa akin this past few weeks. Itong actually pagpasok talaga ng taon na to na iba talaga, dami nangyari, like parang nasa edge naman ako, nabibigay na naman ako. Tapos yun, and kaya nga, pati sabi ko sa inyo na malapit na yung pre-board namin, so may mga stress na din talaga kami. Pero I think part naman talaga yun ng journey. Yun lang, minsan lang talaga may mga time na positive naman kami, like kakayanin namin to, kaya namin to, dinidisiplina talaga namin yung sarili namin. Pero hindi mo mawawala na may mga time na parang mapapatanong, kakaya ko ba talaga? Like, para sa akin ba to? Ganun. Kasi, hindi lang naman kasi kung nag-i-invest sa dito eh. Like, yung journey na tinatahak namin, hindi lang to para sa'yo, para sa goal mo, pati para to sa pamilya mo. And kung ikaw nag-e-effort ka para dito, sila din eh. Kaya parang nandun din yung pressure na kasi gusto mo na bigyan sila ng honor, yung lisensya makamit mo na hindi lang para sa'yo, para din sa pamilya mo. Kaya yun, and then minsan, syempre nag-review ka, alam mo yung capacity mo na pag hindi mo maintindihan lahat, paano ba yan, nakahit ilang ulit ka na, ganyan-ganyan, ang hirap, ganon. Kaya may mga time talaga, nagiging normal to, ditong nakaraan, like ako rin, tapos aminin ko sa inyo, may mga time na nag-aaral ako, tapos biglang iyak na lang ako kasi nahihirapan na ako. Like, papasok ako doon sa kama ko, tapos magsasara ako ng curtain, tapos naiiyak na ako kasi nagbe-breakdown ako. Then, may ganun din, may mga ganun din sa amin. Well, yun nga, na nagiging normal na yun. And that's alright. Kasi, yun nga, if
hindi mo na kaya, like, gusto mo nang iiyak, di ba? Ilabas mo, then after nun yun. Kasi ganun yung scenario ko. Medyo madami ako scenario ganun. Nanonood ako ng video lecture, tapos biglang naiiyak ako, like may maalala ko na, alam mo, yung mga personal issues and everything. Tapos may iyak ako. Gagawa ko, pupus ko yung video, iyak ako 5 minutes, then after 5 minutes, balik. Aral ulit, parang wala nangyari. Ganun yung nagiging routine ko. Kaya hindi ko na rin siguro na-take yung mga pag-video nga. Hindi ko masyadong nakapag kasi yun, medyo kami ngayon sa pag-aaral, tapos talagang sa kahit anong araw or kahit anong oras, yung pag nakuha mo yung yung sipag na gumagana yung utak mo, talagang tinitake mo eh. Kaya yun. So, ayan. And here, nagkaroon din ako ng opportunity na makapag-video kasi hindi na nga ako nag-video. Wala masyadong tao, kaya nakapag-imik ako sa camera. So, yun, gusto ko lang naman i-share sa inyo. And, yun nga, katulad ko sino man nanonood sa akin na may same na pinagdadaanan ko, na they are also currently taking, nagre-review din sila, or kung ano man yung nakaka-relate. So, yun. Siguro, gusto ko lang din sabihin sa inyo na nangyayari din man sa akin to, normal lang umiyak na kahit, alam mo, sabihin mo na, ayaw ko na, hindi mo na kaya, nahirapan ako, okay lang yun. Pero hindi naman kasi ibig sabihin na ayaw mo na talaga na yun nga, ibig sabihin na nasusuko na pag sinabing nahihirapan ka. Kumbaga sinasabi mo lang kasi nga yun, nahihirapan ka, napapagod ka, and okay lang na sabihin yun. Pero after nun, pag nilabas mo na, edi tuloy na uli. Ganun naman kasi yung life, wala ka naman magagawa kundi magpatuloy eh. Edi iyak na lang uli. Tapos yun. And tutuloy na lang ulit. Tapos, basta kapit lang tayo para sa pangarap natin, para sa pamilya natin. Kasi, alam ko naman lahat tayo ginagawa at hindi lang para sa atin. May mga pangarap tayo at para sa atin at syempre para sa pamilya natin. So, yun. And alam nyo, gusto ko din i-share to sa inyo. And kaya I'm really grateful to have this kind of family. Kasi nga nung birthday ko, nagtawag sa akin si Papa. Tapos nag-iiyak ako kasi nag-breakdown ako. Hindi ko nakinaya. Kaya nag-iyak ako sa kanya. Tapos syempre sabi pa ni Papa, nagtawag ako sa iyo kasi birthday mo, mababatin ka. Tapos nag-iiyak ka dyan. Yun. Tapos tinanong ako ni Papa kung bakit daw ganyan. Hindi ko masabi sa kanya lahat kasi sabi ko nahiiyak ako, ganyan. Tapos yun, alam mo yung sabi sa akin ng Papa ko. Sabi niya, bakit ka mahihiya? Like, ano naman kung anong sabihin nila, kung yun nga yung kaya mo. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang. Basta gawin mo yung best mo. It doesn't, kumbaga, hindi naman matter. It doesn't matter kung ano man yung maging result. Kasi, kung ano man yung maging result, yun yung will ni God. Basta gawin mo lang yung best mo. Gawin mo lang yung best mo. Yung, wag mo rin kalimutang pabayaan yung sarili mo hanggang ginagawa mo ang lahat para doon. Tapos yun, at kung ano man yung maging result, okay na yun. Yun na yun. Kaya I'm really thankful to have that kind of family na hindi nila ako masyadong pinapressure. Though, syempre sa akin kasi gusto ko talaga silang i-honor. Gusto kong ibigay yung lisensya sa kanila. Gusto kong bigyan sila ng parangal. Kasi nung college days ko, medyo wasak din ng aking buhay doon. So, gusto ko na tapusin kong academic life ko na may bibigay ako sa kanila. Kaya yun. Pero, kaya siguro din puro pressure din yung nangyayari sa akin. Pero yun nga, sabi ni Father, don't put too much pressure to yourself. Okay, yun. Kaya yun. And nandyan si God, He will help you. Alam niya yung sufferings mo. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Kung nasasaktan ka, alam niya yun. Kaya yun. So yun, uuwi na ako kasi, yun nga, maggabi na. Mag-isa ako, solo ako. And then, nakapagpahinga na rin naman. Nakapagmuni-muni rin, nakapag-share sa inyo. So, para akong nag-open up sa inyo. So, yun lang. Sige, uwi na ako.